Ang Nigeria ang pinakamataong bansa sa Africa. Ito rin ang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa kontinente. Malalaking lungsod, langis, at aktibong pribadong sektor ang narito. Ngunit mayroon ding mahinang institusyon, korupsyon, krimen, at armadong grupo. Madalas nagdurusa ang hilaga sa terorismo at pag-atake. Ang timog naman ay dahil sa kaguluhan sa langis, tubo, at lupa. Ang budget ay lubhang umaasa sa hilaw na materyales. Kapag bumaba ang presyo, apektado ang mga paaralan, ospital, at kalsada. Ang mga tao ay humaharap sa pagkaputol ng kuryente. Mayroon ding mahinang logistic at mahal na seguridad. Naaapektuhan ng regional na pagkakaiba ang trabaho, edukasyon, at medisina. Mahina ang sektor ng turismo. Kulang sa puhunan ng agrikultura at pagpoproseso. Dahil dito, nananatiling mas mahina ang mga kabahayan, mas matagal kaysa sa mga bansang may mas sari-saring ekonomiya. Mahigit 200 milyong tao ang nakatira sa Nigeria. Malaking bahagi nito ay mga kabataan. Ang populasyon ay lumalaki ng mas mabilis kaysa infrastruktura. Lumalawak ang mga lungsod. Pero ang pabahay, kalsada, at kanal ay hindi sumasabay. Ang Lagos at iba pang malalaking lungsod ay umaakit ng migrante. Ang siksikang lugar ay nagiging mga barong-barong sa tubig at labas. Ang trapiko ay nakakasagabal sa ambulansya at pulis. Nawawala ng oras at pera ang mga negosyo. Sa probinsya, kakaunti ang guro at doktor. Kaya madalas umaalis sa mga pamilya. Naiiwan namang walang tao ang mga bukirin. Ito ay nagpapataas ng presyo ng pagkain. Nagiging mahirap din ang gastusin ng pamilya. Ang siksikang klase at mahabang pila sa klinika ay nagiging hindi pantay ang simula ng kabataan. Mas may pagkakataon ng pamilyang tagalungsod sa edukasyon at trabaho. Ang hangganan ng Nigeria ay itinakda ng mga kolonyal na awtoridad. Hindi nila isinaalang-alang ang maraming lahi at relihiyon. Gumawa ang mga British ng magkaibang sistema ng pamamahala sa Hilaga at Timog. Ang pagkakaiba ay nararamdaman pa rin ngayon. Matapos makamit ang kalayaan, dumanas ang bansa ng maraming kudeta. Binanggit ng mga heneral ang korupsyon at banta ng pagkasira. Ngunit ang mga rehimeng militar mismo ang nagpatibay sa pagiging umaasa sa hilaw na materyales. Pinigilan din nila ang oposisyon. Naibalik ang mga demokratikong institusyon. Ngunit malakas pa rin ang impluensya ng mga militar at dating elite. Ito ang humahad lang sa malayang investigasyon at malinaw na tendering. Nakaapekto rin ito sa mahahabang proyekto sa infrastruktura. Dahil dito, madalas kumilos ng mag-isa ang mga gobernador at lokal na grupo. Nahihirapan ng iisang patakaran pang ekonomiya lalo na kapag kailangang mabilis aprobahan ang patakaran sa mamumuhunan at pagbabahagi ng kita. Noong huling bahagi ng dekada 60, tinangka ng Timog Silangan ng Nigeria na humiwalay. Nagsimula ang digmaang sibil, dahilan nito ang kontrol sa kita ng langis. May tensyon sa etniko at kawalan ng tiwala sa sentro. Natapos ang digmaan sa pagkatalo ng mga separatista, ngunit buhay pa ang alaala nito. Sa rehiyon, madalas itanong ang autonomiya, kasama rin ang bahagi sa kita at seguridad. Paminsan-minsan, nagbabalik ang protesta, harang sa kalsada at sagupaan. Ito ay laban sa mga awtoridad. Hindi bababa ang tensyon ng walang matibay na dialogo. Kailangan din ng malinaw na budget at paggalang sa lokal na komunidad. Hinihingi ng lokal na negosyo ang patas na kontrata at tunay na partisipasyon. Ito ay sa pagpapanumbalik ng kalikasan. Kung hindi, formal lang ang suporta ng sentro. Halos pantay ang Muslim at Kristiyano sa Nigeria. Karamihan ay namumuhay ng mapayapa. Ngunit, ginagamit ng radikal na mangangaral at armadong grupo ang kahirapan at kawalan ng trabaho upang mag-recruit ng kabataan. Madalas isinasaalang-alang ng mga politiko ang relihiyon sa alyansa bago ang eleksyon. Nagdudulot ito ng pagdududa sa pagitan ng mga komunidad. Kapag mabagal ang korte at kulang ang pulisya, madaling lumalala ang ordinaryong alitan. Nauuwi ito sa malawakang sagupaan. Nakakabawas ng panganib ang magkasanib na programa sa paaralan at ospital. Gayon din ang mga proyekto ng leader at malinaw na budget. Ngunit kulang ang mga ito sa saklaw at matatag na pondo. Kung walang tuloy-tuloy na pagpapatawad at pantay na serbisyo, bumabalik ang tensyon. Nangyayari ito pagkatapos ng anumang insidente. Isang grupong Islamista ang aktibo sa Hilagang Silangan ng Nigeria. Umatake sila sa mga paaralan, palengke, nayon at kampo ng militar. Naganap ang malawakang pagdukot ng mga mag-aaral. May mga pagsabog sa kalsada at panununog din. Nagsasagawa ng operasyon ng militar. Nakikipagtulungan sila sa mga kalapit bansa at pinalalakas sa mga garrison. Ngunit nananatili ang kanilang kahinaan. Ito ay dahil sa malawak na teritoryo, mahinang komunikasyon at kahirapan. Iniiwan ng mga tao ang kanilang mga tahanan. Nagtatayo ng mga kampo ng mga lumikas. Nawawala ng silbi ang agrikultura. Nawawala ng mga bata ng taon sa pag-aaral. Nagsasara naman ang mga negosyo.
Kapag naantala ang paghahatid ng tulong pantao, ang tagtuyot o paglaganap ng sakit ay mabilis na nagiging matagalang krisis. Nakakatulong ang mga kalsadang may bantay. Nakakatulong din ang pagpapanumbalik ng mga paaralan. Ngunit kulang pa rin ang seguridad. Hindi sapat ito para tuluyang makabalik sa normal ang buhay ng tao. Ang hilaga ng Nigeria ay mas tuyo at mahirap, ang timog naman ay mas basa at mayaman sa likas na yaman. Sa hangganan ng mga klima, ang mga nomad ikong nagpapastol at mga magsasaka ay nag-aaway para sa pastulan, tubig at bukirin. Kapag hindi agad naawat ng pulis at lokal na awtoridad ang magkabilang panig o hindi na itala ang pinsala, nagsisimula ang mga pagganti. Umaalis ang mga tao sa kanilang mga bahay, nagmamahal ang pagkain at sumasali ang mga kabataang lalaki sa mga pangkat ng depensa. Ginagamit ng mga politiko ang usapin ng pagtatanggol sa kanila kaya lalong tumataas ang tensyon. Walang malinaw na patakaran sa paggamit ng lupa, mabilis na investigasyon at kabayaran kaya taon-taon itong nauulit. Kung may pagtatala ng pastulan at mga daanan ng pagpapastol, bumababa ang insidente ng sagupaan, ngunit hindi lahat ng lugar ay sakop ng mga programang ito. Ang langis ang pangunahing kita ng Nigeria. Malaki ang ambag nito sa budget at foreign exchange. Kapag bumaba ang presyo, nagbabawas ng gastos ang gobyerno. Naapektuhan ng mga paaralan, ospital at kalsada. Sa mga opisyal at kontratista lang napupunta ang pera. Hindi ito gaanong nakakarating sa probinsya. Mahina ang paglago ng ibang industriya. Walang kuryente ang pabrika at walang pautang ang magsasaka. Kulang din sa bodega at malamig na imbakan. Humihina ang pera kaya mahal ang import. Hindi na nakakagamot ang pamilya at nagtitipid sa pagkain. Ang pag-asa sa hilaw na materyales ay hadlang sa proyekto. Nagiging mahina ang ekonomiya sa mga gulo. Habang malakas ang export, mahina ang buwis sa maliit na negosyo. Kaya walang pondo ang mga bayan at probinsya. Dekada ng may oil spill, ilegal na pagbutas sa tubo at panununog sa mga latian ng Nigeria at bakawan ng Niger Delta. Kontaminado ang tubig at lupa. Kakaunti ang isda. Madalas sumabog ang mga gawang bahay na distiller ng langis. Nalalanghap ng tao ang singaw ng krudo. Dumarami ang sakit sa baga at balat. Hinihingi ng komunidad ang paglilinis at bayad pinsala. Nagtatalo ang kumpanya at awtoridad sa may kasalanan at dami ng aayusin. Habang mahina ang bantay sa tubo at kulang ang alternatibong trabaho, isinasakripisyo ng residente ang kalusugan para kumita. Mabagal at magastos ang pagbawi ng mga latian. Sa mga lugar na may tunay na programa sa paglilinis, bahagyang bumabalik ang pangingisda. Ngunit walang matibay na pag-unlad ng walang maayos na kontrol sa toges. May mga gang sa dagat sa katubigan ng Nigeria. Umatake sila ng barko sa baybayin at ilog. Dinadala nila ang tripulante sa lupa at humihingi ng ransom. Sa gitnang rehiyon, armadong grupo ay nagnanakaw sa mga nayon at kalsada. Kinukuha rin nila ang mga tao. Nagre-raid ang pulis at militar. Ngunit malalaking distansya at kakulangan ng gamit ang hadlang. Humahadlang din ang mga tiwaling opisyal. Gumagastos ang negosyo sa seguridad, insurance at pribadong convoy. Nagiging mas mahal din ang paghahatid. Naapektuhan nito ang kalakalan at pamumuhunan. Mga daungan, bodega at kalsada ay apektado. Dahil dito, nananatili ang rehiyon sa kahirapan at paghihiwalay. Nagpaplano ng ruta ang lokal na transporter. Isaalang-alang ang mga checkpoint at oras upang bumaba ang panganib. Ngunit tumataas ang tagal at gastos ng biyahe. Lagos ang sentro ng pananalapi at media ng Nigeria. Mayroon ditong daungan, bangko, proyekto ng teknolohiya at studio ng pelikula. Ang Nollywood ay gumagawa ng libo-libong pelikula taon-taon, nagbibigay trabaho sa mga aktor, editor, producer at tindero. Ang mga music hero mula Nigeria ay nagtatanghal sa Africa, Europe at Amerika. Nagdadala ng pera ang streaming at mga festival. Katabi ng mga umuunlad na lugar ang mga komunidad ng Maralita. Wala silang kanal at ilaw. Ang pamimirata, mahinang pagpapatupad ng batas at kakulangan ng angkop na edukasyon ay humahadlang sa pag-unlad ng industriya. Ang lungsod ay nabubuhay sa inisyatiba ng mga residente. Ngunit walang malalaking proyekto, nananatili ang araw-araw na kaguluhan. Kapag pinalawak ang kalsada, itinayo ang mga tulay at tabing ilog, mas maluwag ang lungsod. Ngunit mas mabilis pa ring lumalaki ang pangangailangan sa transportasyon. Kilala ang Nigeria sa cybercrime, phishing emails, peking investments, romantic scams, at pagnanakaw ng datos. Mga network ang gumagawa nito. Gumagamit sila ng social media, messenger, at crypto. Nag-ooperasyon ng pulisya. Matagal kumuha ng ebidensya. Buwan ng internasyonal na kaso. Mabilis umuunlad ang mobile wallets at online banking. Binibigyan nito ang milyong tao ng akses sa pagbabayad ng walang pila. Nanatili ang problema, mahinang proteksyon ng datos, mababang digital literacy, at pagiging vulnerable ng mga bago.
Pinahihigpit ng regulator ang verification at reporting. Nagpapatupad ang kumpanya ng multi-factor protection. Habang dumarami ang gumagamit ng cashless, mahalaga ang pagtuturo ng online safety mula pa sa eskwela. Hindi sapat ang supply ng kuryente sa Nigeria. Madalas ang brownout kaya may diesel generator ang mga negosyo at bumibili ng debateryang ilaw ang mga pamilya. Nagmamahal ang lahat dahil dito, produksyon, pag-imbak ng pagkain at operasyon ng klinika. Sa probinsya, walang ilaw ang mga paaralan, nasa sira ang refrigerator ng bakuna at umaasa sa pribadong generator ang mga ospital ng panganganak. Dahil sa sirang kalsada at mahinang cold storage, nasa sira ang ani at tumataas ang presyo ng pagkain. Kung walang kuryente at maayos na kalsada, mananatili sa kahirapan ng mahihirap na lugar at umaasa sila sa tulong pinansyal ng kamag-anak. Kung may maliit na solar station, gumaganda ang operasyon ng mga paaralan at batika pero kakaunti pa ang ganitong proyekto. Malaria ang pangunahing dahilan ng pagkakaospital at pagkamatay ng mga bata sa Nigeria. Lumilitaw ang kolera pagkatapos ng tag-ulan at sa mga lugar na walang malinis na tubig. Binabawasan ng bakuna ang peligro ng polio, ngunit hirap ang pagkuha nito sa malalayong lugar. May pribadong klinika sa mga lungsod, pero masyado itong mahal para sa marami. Puno ang mga ospital ng gobyerno, kulang sa gamot, lab at ambulansya. Kapag nasira ang daan, matagal at huli nang nakakarating sa doktor ang mga tao. Mahina pa rin ang napapanahong pag-iwas at sanitasyon ng sistema. Bumababa ang namamatay kung may kontrol sa tubig at malaria test kit. Ngunit kailangan ng tuloy-tuloy na pondo para dito. Milyon-milyong Nigerian ang nakatira at nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila ay nasa Europa, Hilagang Amerika at mga karatig bansa. Nagpapadala sila ng pera sa kanilang pamilya. Malaking bahagi ito ng ekonomiya ng kanilang bansa. Ginagamit ito para sa edukasyon at medisina. Nakakapagbayad din sila ng tirahan. Nakakapagsimula rin sila ng maliit na negosyo. Tumutulong ang diaspora sa paghahanap ng mamumuhunan. Nagbabahagi sila ng kaalaman at teknolohiya. Itinataguyod din nila ang pelikula at musika sa ibang bansa. Ngunit malaki ang gastos sa pagpapadala ng pera. May limitasyon din sa bangko. Nababawasan nito ang tulong nila. Kapag humina ang pera ng bansa, mas lalong umaasa sila sa mga padala. Ang mga bumabalik ay nagbubukas ng serbisyo at pagawaan. Nagtuturo sila ng modernong kasanayan. Ngunit hadlang ang burokrasya at pabago-bagong patakaran. Bata ang Nigeria. Sagana ito sa yaman. Malaki ang lokal na pamilihan nito. Ang susi sa pag-unlad ngayon ay batayan. Paaralan, pangunahing gamot, malinis na tubig, kalsada at matatag na kuryente. Sa mas mabilis na korte at malinaw na kontrata, lumilitaw ang malalaking proyekto. Dumarami din ang pribadong pamumuhunan. Maraming profesional ang umaalis, ngunit sinusuportahan ng iba ang negosyo at pamilya gamit ang pera at koneksyon. Ang pagpapalakas ng ekonomiya ay hindi lang sa pahayag. Nakasasalay ito sa tunay na pagtatayo ng mga network, daungan at logistic. Mahalaga rin ang payapang trabaho ng pulis at korte. Kapag matatag ang batayang serbisyo, bubuo ang kabataan ng produksyon at kooperatiba. Bababa ang pagdepende sa langis. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe. Huwag palampasin ang bagong labas. Sa amin, lahat ay maikli at direkta.